Magandang gabi, Ginoo. Ano pala Para sa iyo, Kapitan Aloleng. Mga Ginoo at Binibini, nung ako'y naghatid ng hika kay Don Timoteo, ay may nakita ko mga nakatagong sakong pulbara sa lalim ng lamesa, bubong, ay ibang parte sa lugar na yon. Siguradong sasabog iyon kapag may maninigarilyo doon. Ano yung ibig sabihin? Bakit may nakatagong pulbura doon? At sino naman ang nagbibigay ng mayon doon? Walang sino mang makapapaliwanag tungkol diyan. Maring isang kaway ni Don Timoteo o isang kagaw ni Juanito ang gumawa nito. Tago kayo sa buhay. Maaari hindi kayo mapabintangan. Hindi alam ni Don Timoteo kung sino ang dapat sisihin. Sila lamang sinuha ng mga nasa buhay tulad ng iba. Kung nagkataon ko lang umutok ang linimita, ay walang nakaligtas sa mga naroon at wala sanang natitirang tao sa buong luwag. Naisip ko, kung may titis o sigarilong nahulog doon o di kaya lang parang sumabog, siguro wala na tayong lahat. Lahat ng naroon ay marahil abo na ngayon. O Virgen Santissima! O Diyos mio! Naroon po naman ang lahat na may utang sa atin at may isa tayong bahay na malapit doon. Ngunit, sino kaya ang may gawa ng lahat na ito? Kailangan nilihim ninyo ito. Ito'y pinagtapat sa aking kaibigan na isang kawani sa tanggapan. Sino sa palagay niyo naglagay ng pulbura? Isang gwardiya sibil kaya? Ang mga praile kaya? Ang kinong si Kuruga. O baka isang estudyante? O si Makahay kaya ang gumawa nito? O tulisan kaya? Mahirap laan sapagkat hindi naman natin inaasahan na mangyari ang ganitong bagay. Ang mga lahas na si Simon, Si Simon! Ano si Simon? Ngunit, hindi ba naroon din sa handaan si Simon? Oo nga, ngunit ngayon ko lang naisip, nung naghahapunan kami, ay umalis siya para kunin daw ang kanyang handog sa mga ikinasal. Ngunit, hindi ba kaibigan siya ng Kapitan General at kasosyo pa na sa negosyo sa Don Timoteo? Oo, nakisama siya para isakatuparan ang balak na lipunin ang lahat ng mga Kastila. Naalala ko kagabi, noong naghahapunan kami ay nagkaroon ng gulo. Ang ilaw sa kinaroroon ng Kapitan General ay namatay. Kaya sabi, hindi kilang tao ang nagnakaw sa lamparang handog ni Simon. isang magnanakaw, tama, hindi kaya isa sa mga tauhan ng kamay na itinutulungan sa ilaw. Walang nakakilala sa kanya. May nagsasabing isang Kastila, may nagsabing isang Misika, may nagsabing Indio. Sa pamamagitan na ng paramihan, pag-aalubuhin ang buong mga. Kailanman, hindi mabuti kung marunong ka. Marahil kung alam lang ng nanakaw na yun, kung ano talaga ang nagawin at makapag-isip-isip muna, ay hindi mo gagawin mo yun. Pumunta ka doon sa likuran at bantayin mo ang mga masasaka. Alibustahin ang mga tulisan! Siguraduhin pahirapan niyo sila ng gusto! Ano pa ang hinihintay niyo? Pagpatuloy kayo sa inyong paglalakad! Parang awa nyo na.
Itigol niyo na po ito. Hindi na namin kaya magpatuloy sa paglalakad sa ilalim na nakakapasong araw. Tumayo ka! Tulong! Kumakalam ng aming mga sikmura. Napakainit at nakakauhaw. Hanggang kailan ba namin mararanasan ang inyong kalupitan? Tahimik ka! Ipagpatuloy ang paglalakad! Bigyan niyo po kami ng oras para makapahinga. Hindi na namin kaya magpatuloy sa paglalakad. Amaya! Ayos ka lang ba? Anong tinitigil niyo dyan? Tulungan niyo siya! Patayin na yan! Walang silbi! Pati paglakad hindi pa rin magawa! Amaya! Tigil niyo na po ito. Parang awa niyo na. Bautang, tigil mo na yan. Papalakarin mo sila ng mapayapa. Hindi mo ba batid na kapwa Pilipino ang inlapusta mo? Talagang bago ka nga sa trabaho nito. Na pagiging berdugo na kailangan lumatigo, pumatay at maglibing ng kahit sino mang nag-alsa sa pamalang ating sinumpaan. Oo, tama ka. Sa pamalang ating sinumpaan. Pero sa ngalan ng katarungan, Pares lang naman tayong kayumanggi ang balat. Pares lang naman tayo ng pinagsimulan. Pero bakit ganito na lamang ang aming kinagigistan sa kamay ninyong malulupit? Paano ninyo natitiis na pagmasdan ang kapwa ninyo Pilipino na magdusa? manahimik ka! Pilipino ka nga pala at Pilipino nga rin pala ako. Ngunit kailangan maging marahas din tayo. Kung lalambot-lambot ang mga sundalo, tsak magpaalsa ang lahat ng tao. Trabaho lang natin ito, Carolino. Isang tabi mo yung awa. Sana'y maintindihan mo yan. May dapat magparusa at may dapat ding parusaan. Mata! Sino ang pumatay nung walang kabog-kabog na pamarilyon? Sumabat! Rizal! Patayin ang mga hangal at tulisan! Vergo! Yung gagalaw o bubumutukin ng baril ito. Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Anong nagawa namin kasalanan upang gawin mo sa amin to? Manahimik na! Malayain niyo na po kami! Napagkatigasin yung ulo, babae. Hindi pa sinabi kong ikom yung bibig sa pagsasalita. Kung hindi ka naman din susunod, ay mas mabuting tuluyan ka na lang namin. Huwag po! Pagpapili pa po naghihintay sa akin. Parang awa mo na. Yan! Huwag kang gagalaw! Ulit na po! Tulungan niyo kami! Babaan niyo ang iyong mga baril. Ano yung ginagawa sa isang mga senteng tulisan? Huwag niyong inamay ang iba. Pinapakita niyo lang kung gaano kayo kalimaw. Wala lang rin pala kayong pinagkaiba sa mga malulupit na Kastila. Ano ang karapitan mong pagsulitan ako? Hindi ba't isang walang silbing tulisan ka lamang? Walang sino man sa inyo ang maaaring lumapit sa akin. Hindi ako magdudulong isip na tuluyan ang santo. Aking mga apo,
ako yun ang pinakamalapit na bayan. Na maaari nating pagiging ng tulong. Maaari ba nating mailigtas yan? Ngunit, Lolo Silo, hindi maaaring iwan ka namin dito sapagkat napakadelikado naman natin sa lugar na ito. Sumama po kayo sa amin, Lolo Silo. Sabay tayo maghanap ng mga tao tutulong sa atin. Mauna na kayo at susunod ako. Lolo Silo! Alis na! Ngunit Lolo Selo, Alis na kayo! May kasamaan pa tayo doon. Tara natin. Carolino, may isang kalaban ba doon? Sige, Carolino. Ipakita mo nga ang kagalingan mo tumadla. Carolino, baril mo ang isang yon. Parang namumukuan ko ang isang tulisan na yun. Carolino, ano pa yung tinutunga nga dyan? Barilin mo! Sige, Carolino. Tignan mo doon kung may natitira pa na bubuhay. At sumunod ka sa amin pagkatapos. Maliwanag? Pagkakasa kakabo. Lolo Silo! Abi nga po. Kung gayon ang aking paghihinala, hindi nagkamali. Patawarin mo sana ako sa aking nagawa. Kung alam ko lang na ikaw ang tulisang ngayon, ay hindi ko itutuloy ang utos ng kabo. Huwag mong isisisi ang sarili ang nangyayari ka ngayon. Sapagkat ikaw ay pinag-utosan lamang. Hindi mo ninanais ito. Ito lamang buong nakasamaan at kasikaman ng kabo. Hindi mo ito ginusto. At pinilit ka lamang. Sana hindi ka matulad sa ibang gwardiya sibil tayo. Huwag kang sanang matulad sa kanila. Lolo Silo! Hindi! Ano bang aking nagawa? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos ng aking misyon. Isang lason. Hindi na ito magamit ni Padre Salve. Tama.
Simon? Ginong Simon? Ginong Simon! Ginong Simon! Anong nangyari? Bakit ka nakakahilata rito sa sahig? Aling Nita, wala nang saysay na ako ay mabuhay pa. Ngunit Maaari mo bang maputahin si Padre Florentino? nasusunod ko, Ginong Simon. Padre Florentino, ibinapatawag ka ni Simon. Dalian mo! Huminahon ka. Anong nangyari? Si Ginong Simon po. Senyor Simon, naku, Diyos ko, bakit ka uminom ng lason? Sandali lang at ako'y manghanap ng lunas. Huwag na kayong mag-alala pa. Anumang oras ay tatalab ng lason ng aking katawan. Naku, Diyos ko, Huwag na kayong matakot, Padre. Lumalalim na ang gabi. Nais ko sanang ilahad sa inyo ang aking lihim bago ako yumaong. Sa mundong ito, nais ko sanang itanong kung totoong may Diyos. Kahit saan man tayo magpunta, ang Diyos ay palaging nariyan, Simon. Padre, ayaw kong mamatay na may dalang kasamaan at kasalanan. Ako si Crisostomo Ibarra na maglaon na ipinagpalagay na patay na. Noong araw, pagkatapos kong mag-aral sa Europa, ay umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng iniibig kong tunay na si Maria Clara. Ngunit, hindi ito natupad. Patawarin ka sana ng Diyos, anak. Alam nang hindi mo ginusto na mangyari ang mga ito, sapagkat ikaw ay nabulag lamang ng galit at pagigaganti. Kagustuhan niyang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong mga plano nang dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Palagay niyo po ba, ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang makapagsabi ng iniisip ng Diyos, Simon. Ngunit kailanman, hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamaraan, pag-ibig lang ang nakagawa ng dakila. Bakit ako pinaparasahan ng ganito? At hindi ang masamang namamahala na walang dulot, hindi kasamaan. Kailangan aluging ang lalagyan para humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Simon, naku, Diyos ko, Simon! Kayamanan ay siyang nagiging lason sa mga tao. Ito ay nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Gabayan ka sana ng Panginoong Diyos, Ginoong Simon, o Crisostomo Ibarra.